Tingnan nyo! Ano yan? Ano yan? Hindi ko eh. Noong unang panahon, sa isang napakapayapa at masaganang isla, may mga hayop na taimtim na naninirahan dito. Silang lahat ay masaya at may pagkakaisa. Isang araw, napag-isipan ni Agila na pumili ng isang leader na mamumuno sa kanila upang mas maging mapayapa at maging mas organisa ang kanilang pamumuhay sa isla. Kung may mamumuno siguro sa ating isla, sa palagay ko, mas mapapalago at mas gaganda pa itong ating islang tinitirahan. Sige, mas maganda yan. Mas lalo pa nitong papagandahin ang ating pamumuhay dito. Sige, ngunit kailangan natin ng mamumuno sa atin na may magandang hangarin. Ito ay napagkasunduan ng lahat na magluklok ng isang mamumuno sa isla. Makalipas ang ilang araw, nagtipon-tipon ang lahat ng hayop. Ang araw na ito ay ang paghahalal ng mamumuno sa isla. Nagsimula na sila sa halalan. Si Buwaya ay nag-volunteer siya upang maging pinuno nila. Ako, nais kong maglingkod sa inyo. Kaya ko kayong protektahan sa laki at lakas ko ito. Kaya ko kayong bantayan at protektahan sa anumang sakuna. Maraming nabighanin at namangha sa mga sinabi nito. Sa kabila naman, si Pete na Manok ay nag-volunteer din. Nais ko ring maglingkod. Ito'y galing sa aking puso. Tinawanan lamang ni Buwaya at kinutsa nito ang mga sinabi ng mga kulay rosas. Ha 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 ha, sa liit mong yan, kaya mong maglingkod bilang pinuno? Pinabayaan na lamang ni Manok si Buwaya. Nang nagsimula ang butuhan, nanalo si Buwaya at siya ang mapinuno. Makalipas ang ilang taon, habang si Agila ay lumilipad sa himpapawid, napansin niyang parang may bagyong paparating. Agad niya naman itong sinabi sa pinuno. Buwaya! May paparating na bagyo. Ang tansya ko 5 araw lamang ay darating na at mananalasa ang bagyo ito sa ating isla. Tinawag ng Buwaya ang mga hayop at nanunsod na ang paparating na sakuna. Mga kasama, makinig kayo. Nais kong kayong maghanda sapagkat may bagyong paparating. Gusto kong kayong mag-imbak ng pagkain upang pagkatapos ng sakuna ay may kakainin pa tayo. Pwede itong ilagay dito sa aking lungga o sa aking bahay dahil dito ay mas ligtas. Nataranta naman lahat sa sinabi ni Buwaya na may paparating na bagyo at sa loob ng 4 na araw ay nag-imbak sila ng mga pagkain at inilagay nila ito sa lungga o sa bahay ni Buwaya. Sa ngayon, ang bagyo ay dumating na. Sinira nito lahat ng pananim, lahat ng bahay, ni kahit isa ay walang natira. Wala na talagang pwedeng mapakiramdaman ang mga hayop sa kanila mga tulad. Lahat ng kanilang pinaghirapan ay naglaho. Subalit, buti na lang, ay may naimbak silang mga pagkain sa bahay ni Buwaya. Kumatok ang mga hayop sa bahay ni Buwaya. Buwaya, baka pwede mo itong buksan. Nais sana namin kumuha sa aming mga naiambak na mga pagkain. Masyado na kasi kaming gutom. Walang sumagot sa mga hayop na nasa labas. Matahimik at walang tugon si Buwaya. Pinilit nilang buksan ang pinto ng bahay ni Buwaya at doon nila nakita ang tulog na buwaya na sobrang laki ng tiyan. Buwaya, nasaan na ang mga pagkain na inimbak namin? Saan mo ito inilagay? Hindi ko alam kung saan napunta mo na iyon. Siya ay nagsinungaling upang hindi siya pagalitan ng mga hayop. Si Kulay Rosas na Manok ay nagsalita. Wala naman masama kung magsabi ka ng totoo. Hindi ka na ba naawa sa aming mga anak? Ganyan ka na ba talaga kagahaman? Si Buwaya ay naging emosyonan at sinabi niya ang totoo. Patawad, subalit kinain ko ito lahat. Bakit mo nagawa iyon? Ipinagkatiwala ka namin, Buwaya. Galit na galit ang mga hayop. Gusto nilang saktan si Buwaya dahil sinagawa niyang pagkakamali. Sa likod ng mga galit ay pinili pa rin nilang kumanma. Minahon lang tayo mga kasama. Huwag natin saktan si Buwaya. Kahit na ano kalaking kasalanan ang nagawa niya. Ipaira pa rin natin ang ating pagkakaisa at pagmamahalan. Naging mahinahon ang lahat Buwaya, maaari mo ba kaming tulungan sa pagtatanim at paghahanap ng makakain? dahil sa laki ng nagawa kong kasalanan. Tutulong ako at gagamitin ko ang aking lakas para makahanap ng makakain at kayo'y matulungan. Nagtulungan silang lahat para makaahon. Inayos nila ang ilang mga silang bahay, umanap ng mga makakain, at ang iba naman ay nagsimula ng mga. At si Rosas na naman ay naging leader ng isang isa. Siya ay nakitaan ng potensyal sa pagiging mabuti, mabait at maayos na. Ang kanyang pamumuno ay galing sa puso, tunay at nabisa. Mas naging maganda ang buhay ng mga hayop at mas naging masaya at masagana ang gusto. Hindi sa patalo na anong malaki o ano. Nakadepende ito kung talagang minahal mo ang iyong lumanin. Kung nais mo lang ito dahil sa iyo. At ito na nagtatapos. Wow, ang ganda naman ng kwento. Mas maganda talaga pag pinapairin natin ang pagmamahalan at pagkakaisa. Tama. At hindi pala sukatan kung gaano ka kaliit o kalaki.
Basta't isang puso mo lang ang iyong mga gawain at may magandang hangarin, meron itong magandang maidudulot sa ating lahat. At sana may natutunan kayo mga